So, ayan, next topic naman is about Wallis or yung tinatawag nating Wallis formula. So, ito, under siyang definite integral. Parang special type lang siya ng definite integral. So, pagdating sa Wallis, meron lang tayong uh, format na tinitingnan. So, dapat yung given natin is laging nasa ganitong format lang. So, yung limit, so importante to, dapat lagi lang from 0 to pi over 2. So again, for what is formula, ang sinusundan lang natin is lagi lang ganito. So meron tayong what is formula. Yung format niya is laging from 0 to pi over 2. Laging ganyan yung limits natin dapat. And then, yung nasa loob ng integral natin is sine raised to m. So, wherein yung m natin, number lang yan. X multiplied by cosine raised to n x dx. So, ayan. Pero possible din naman if purely sine lang siya or purely cosine. So, dapat ganyan lang na format yung titignan natin. Yung limits from 0 to pi over 2 and yung angle dapat x lang or nasa first degree. Or ibig sabihin, bawal yung x squared. Bawal din yung merong coefficient. So, bawal yung 2x, 3x, or kung ano man. Dapat x lang yun nandyan. Or syempre, kung y yung variable, edi dapat y lang or theta. Basta nasa first degree lang. Walang ibang kasamang exponent or coefficient. So, kapag ganyan yung format, ganito lang yung gagawin natin. Meron siyang direct formula. So, ang mangyayari lang, yung integration ng ganitong format is lagi lang ganito. Una, check nyo muna yung exponents nila. So, yung sa taas, ang ginagawa lang natin, mag-start lang tayo sa m minus 1. So, m minus 1, sabi ko nga kanina yung m and n natin, exponent yan. So, expect na natin na numbers yung mga yan. Positive numbers lang yung kino-consider natin. Then, multiply lang natin siya sa m minus 3. Pababa lang. Na, lagi lang tayo nagma-minus 2. So, start lang tayo sa minus 1 and then, pabawas lang dalawa. So, m minus 5 nun yung susunod hanggang mag-end siya sa either 1 or 2. So, kasi kung 1 or 2 na yung natitira, magne-negative 1 na to. Kung 2 naman, kung ima-minus 2 mo pa, edi 0 na. So, kaya mag-end lang tayo ng 1 or 2. Then, i-multiply lang din natin yan dun sa kabila naman, which is yung n. So, meron tayong n minus 1, n minus 3, n minus 5, hanggang mag-either 1 or 2. So, tuloy-tuloy lang. Pwedeng n minus 7, n minus 9, minus 13, ay minus 11, minus 13. Basta ganun lang, tuloy-tuloy lang. Then, naka-over lang yan. Meron siyang denominator. So, yung nilalagay naman natin sa denominator is mag-start tayo dun sa sum ng dalawa. So, meron tayong m plus n. And then, yung next niya, minus 2 lang ulit. So, m plus n minus 2 multiplied by m plus n minus 4 hanggang mag-end ulit siya ng either 1 or 2. So, mas makikita nyo yan kapag nag-start na tayo dun sa mga example, pero ganyan yung sinusundan natin. And then, meron tayong minumultiply na value ng alpha. So, yung alpha na yan, magdedepende siya dun sa m and n natin. So, kapag parehas silang even, if m and n are both even, so, ang value ng alpha natin is equivalent sa pi over 2. So, possible din na, kung purely sine lang siya, yung given mo is sine raised to 12. So, ibig sabihin, considered pa rin yun as even, pure even. Kasi, wala naman siyang ibang kasama. Pwede na possible, cosine raised to 6. Yung mga ganon. Considered as pure even pa din. Pero kapag naman yung either isa or both are odd, automatic yung alpha natin is equivalent na agad sa 1. So, ganun lang yung tatandaan.
Pagdating sa Wallis formula, una, check nyo muna yung format if nasa ganyan na siya. Yung limits, saka dapat angle x lang yan. And then, after nun, if nasatisfy na siya dun sa formula, or dun sa format, pwede nyo nang i-apply yung formula. Then, yung minumultiply nating alpha, wag nyong kakalimutan kapag parehas silang even, pi over 2 kapag yung isa is, or both are odd, ang alpha natin is equivalent to 1. So, start tayo dun sa mga example. So, start tayo dito. Yung given natin is integration ng sin raised to 6x cosine raised to 4. So, ang given natin is from 0 to pi over 2 sin raised to 6x cosine raised to 4. So, una, check nyo muna nga, sabi ko nga, format muna. So, tignan natin if nagsasatisfy siya. So, pagdating sa limits, okay naman. Kasi 0 to pi over 2 yung limits natin. Pagdating sa angle, x lang yung nasa loob. So, wala tayong kailangang palitan. Ibig sabihin, applicable na agad yung Wallis formula. So, mag-start lang yan tayo. Diba yung sa formula natin, yung nasa numerator, m-1. So, yung exponent nung isa, kahit naman magpalit yan, yung cosine raised to 6, sin raised to 4. Same lang din naman. Papalitan mo lang yung pwesto ng dalawa. So, ang importante lang, tinitignan nyo lang yung mismong exponent nila. So, start lang tayo sa m-1. So, 6, meron tayong 6 dyan. So, minus 1. So, start lang nun kayo sa 5. Multiplied by, pabawas lang siya ng pabawas ng dalawa. So, 5 multiplied by 3 multiplied by 1. So, ito yung sinasabi ko, dapat mag-end siya ng 1 or 2. So, yung next, start niyan lang tayo, doon na tayo sa n, or yung exponent nung kabila, kasi natapos na tayo dun sa 6, nag-end na siya ng 1. So, magiging lang tong n minus 1 or 4 minus 1. So, start tayo ng 3, and then pabawas ng dalawa. So, 1 na lang matitira. Mag-end na tayo doon. Then, yung sa denominator natin, start lang doon sa sum ng dalawa, which is 10. Then, multiply natin by 8, 6, 4, mag-end tayo ng 2. So, basta nag-end lang lagi ng 1 or 2. Kasi hindi na tayo makakapag-minus. So, yung sa taas, minus 1 muna, pero magkahiwalay sila. Exponent ng sine, exponent ng cosine. Yung sa baba, add muna, and then minus 2. Nagma-minus 2 na lang. So, next, check niyan natin kung ano yung imumultiply nating alpha. So, sa case na to, parehas silang even kasi 6 and 4. Ibig sabihin, ang alpha natin is pi over 2. So, mumultiply pa niyan natin to ng pi over 2. So, yung final answer natin, gusto ko, wag muna yung naka-decimal. So, kapag isusulat nyo yung sagot, dapat ganito, 5 times 3 times 3 over 10 times 8 times 6 times 4 times 2. So, 3 over 256, or meron pa pala tayong isang 2 doon. Yung sa pi over 2. So, gusto ko naka-fraction form yan. So, ibig sabihin, ang final answer natin is 3 pi over 512. So, ito yung final answer natin. So, again, pagdating sa Wallis, ang kagandahan, pwede nyo rin siyang ma-check using your calculator. So, same lang dun sa ginagawa kanina. Type lang natin yung equation. So, pero, since trigo tayo, make sure lang na naka-rad mode kayo. So, meron tayong sine raised to 6. Then, meron tayong cosine raised to 6, raised to 4. So, from 0 to pi over 2. So, ang lilitaw sa calculator natin is 0.0184. So, yan yung nasa calcu. Kasi, pagdating sa calcu, kapag komplikado ng ganyan yung pagkaka-fraction niya, automatic decimal na yan. Especially may pi pa yan. So, hindi naman pwedeng ma-convert into fraction yung pi. Pero check natin. So, dapat 0.0184 yung makuha nating sagot. So, try natin to. 3 pi
over 512. So, 0.0184. So, same lang. So, ayun. Nag-arrive naman sa same answer. Diba? Kaso kasi kung wari, nilagay sa definite to, na hindi nyo alam yung Wallis, tas required yung solution, ano yung gagawin nyo? Paano ma-integrate? Ano yung gagamitin? Kapag walang Wallis, Half angle ba ito, sir? half angle, Ay, ito to. Sum to product. Ay, joke. yung hindi, exponent yung mga yan. So, ibig sabihin, ang gagawin is transformation pa. Kung hindi nyo alam yung diretsong Wallis. Kasi, raised to 6, raised to 4. So, even powers of sine and cosine. Pero since meron tayong diretsong formula for Wallis, ito na lang yung nagiging solution. Pero again, provided that nagsasatisfy siya dun sa format. So, ayun, dun sa mga susunod na example niyan, dapat tuloy-tuloy na lang. So, try natin sila. So, next, ito, same format pa din. Sine raised to 7, cosine raised to 4. So, mangyayari lang, so 0 to pi over 2, meron siyang given na sine raised to 7, cosine raised to 4. So, ayan. Ano yung nasa numerator natin? Start tayo sa so 6 na. 6 and then pababa ng 2. So, 6, 4, 2. Ayun. 6, 4, 2 na. Hindi na tayo pwede magbawas pa. So, next nan, yung sa 4 naman. So, mag-start lang yan tayo sa 3 and 1 na kaagad. Over, ano yung sa denominator? Mag-start tayo sa 11. 11. So, 11, 9, 7, 5, 3, and 1. So, ano yung value ng alpha? Ano yung multiply natin? So, 1 na lang. Kasi, yung isa sa kanila is odd number. So, kapag either yung isa or both are odd, yung alpha natin is equivalent to 1. So, ibig sabihin, ito na yung final answer niya. So, calculate na lang. So, pagdating sa quiz, kahit ganyan lang yung solution, ganyan lang kaikli. So, pwede na yun. So, meron kayong 6 times 4 times 2 times 3 over 11 times 9, 7, 5, and 3 multiplied by 1. So, 16 over 115. 1155. Ayan. Or, baka kasi decimal yung limit 0.013 0.0139. 0.013. So, try natin. Diretsang carry. So, double check nyo na lang. Kung gusto nyo double check pa, pero tama na sigurado. Sine raised to 7 and then cosine raised to 4. Pag minsan kasi yung ibang calculator, ang tagal mag-solve. So, pero try nyo sa mga calculator ninyo if mabilis lang ba silang mag-solve or matagal. Ayan, same lang, 16 over 115. So, ayan. So, next, try natin ito, purely sine lang. Purely sine or purely cosine, kahit alin naman. Pero yung limits na nagsasatisfy pa din. So, for example, yun, sine raised to 10, y dy. So, same pa din, y lang. Basta y lang or nasa single or first degree and walang kasamang coefficient. So, ano yung magiging formula natin? Start lang sa 9. And then 7, 5, 3. And then 1. Yung sa baba, ano yung sa baba nun? 10 pa din. Kasi sum ng dalawa, 0 naman yung sa kabila, wala naman. So, 10, 8, 6, 4, hanggang 2.
So, ano yung multiply? So, pi over 2 kasi even yung given natin. So, yung sagot natin yan, meron tayong 9 times 7 times 5 times 3 over 10 times 8 times 6 times 4 times 2. Tapos, isama ko na din yung 2 dun sa kabila. So, ibig sabihin, 63 63 pi over 512. So, yan yung magiging sagot. Or approximately equal para ma-check lang natin sa calcu. So, times pi. So, approximately equal sa 0.3866. So, yung sa susunod, huwag na natin i-check sa calcu. So, meron tayong sin raised to 10. Sin raised to 10. Then, from 0 to pi over 2. So, 0.3866. So, same. So, kaya madali lang to yun sa Wallis. Ang ikli pa ng solution. Maikli na yung solution, tapos pwede pang ma-double check using integration sa calculus. So, ayun. Meron dito cosine raised to 15. So, try nyo na lang yan. So, ito. Mag-try tayo. Hindi, before nito, try muna natin ito. Sine raised to 8 2x dx. So, meron tayong given from 0 to pi over 2. Pero, ang nasa loob natin is sine raised to 8 2x dx. Sine raised to 8 2x dx. So, ano yun yung mangyayari dyan? Sine raised to 8 2x dx. So, una, check natin yung limit. So, yung limits natin, 0 to pi over 2 naman. Nagsasatisfy naman siya dun sa condition. Pero, yung nasa loob na value natin is sine raised to 8 2x. Ano ba yung sinabi ko dyan? Dapat walang kasamang constant or walang exponent yung nasa loob ng trigo function natin. Pero, alam natin, saan ba equal ang sine 2x? Saan equal ang sine 2x? 2 sin x plus sin x. 2 sin x 2 sin cosine x. So, ibig sabihin, pwede nating palitan yung value niyan. From 0 to pi over 2, yung sin, yung naka-raise to 8 kasi natin, itong buong sin 2x. So, raise lang yan natin yung 2 sin x cosine x ng 8. So, magiging lang tong dx. So, ibig sabihin, meron tayong 2 raised to 8. Ano yung value ng... Labas na natin. 2 raised to 8. So, 256. Integration na ng 0 to pi over 2. Sine, distribute natin yan. Raised to 8x. Cosine, raised to 8x. So, kung titignan nyo yan, nagsasatisfy na siya dun sa format. Which is 0 to pi over 2 and then, yung mga angles natin sa loob are purely x lang. So, ibig sabihin yan, so, meron tayong 256, huwag niyong kakalimutang i-multiply yan. Multiplied by, so, yung apply lang natin yung Wallis. So, start tayo sa 7. So, 7, 5, 3, and 1. Then, yung sa kabila naman, 7, 5, 3, and 1 din. Then, yung sa denominator, start tayo sa 8 plus 8, which is 16. Then, meron tayong 14, 12, 10, 8, 6, 4, hanggang 2. Yung multiply natin is Pi over 2. pi over 2 pa din because parehas na lang even. So, ayan. Compute na lang yan natin. Calculate lang natin. So, makukuha natin is so, meron tayong 256. So, 256 multiplied by meron tayong 7 times 5 times 3. Then, 7 times 5 times 3 ulit over mahaba 16. Yan, 14, 12, 10, 8, 6, 4,
and 2. Saka yung over 2 dito, so multiply ko na din. Over 2. So, ibig sabihin, ang final answer natin is 35 pi over 256. So, 35 pi over 256 or approximately equal sa, so, wala pa yung pi. So, approximately equal sa 0.4295. So, 0.4295. O, check natin. Ito, kailangan natin siyang i-check kasi meron bagong ginawa dyan. So, try lang natin yung mismong original given, yung i-apply natin. So, meron tayong 2x dun sa loob ng angle and then naka-raise to 8 lang yung buo. So, from 0 to pi over 2. So, meron kang 0 to pi over 2. So, ang sagot is 0.4295, which is, again, same lang. So, ganyan lang kaikli yung solution pagdating sa walis. So, paano kapag ang binigay ko cosine raised to cosine, kung wari ganito, ano yung magiging solution nyo doon? 0 to pi over 2, tapos ang binigay ko cosine, yung mababa na lang, raised to 3, tapos 2x dx. Ano yung gagawin nyo dyan? Ano yung sa tingin yung pwede nyong magawa dyan? Cosine cube. Cosine cube. 2x. Ano sa tingin yung pwede nyong magawa? So, paano hiwalay? Hindi, kasi kailangan nating mapalitan dyan is yung angle. Ano yung sa tingin yung pwede nating gawin? So, ano yung sa tingin yung pwede nating gawin para ma-apply natin yung walis? So, kasi kung titignan nyo, cosine cube 2x. Yung problema natin, saan ba equivalent yung cosine 2x? Tatlo yung formula dito, kahit alin sa tatlo. Pwede, possible. Cosine squared x minus sin Cosine squared x minus sin squared. So, pwede to. Cosine squared x minus sin squared x. Do, mas matagal ata yan. So, pero pwede naman. So, ayan. Ang mangyayari lang yan, squared na lang. Or, sige, 3 sa 3. Ayan. Ang pwede natin gawin yan is expand yan natin. Kasi kung na-apply natin dito, 0 to pi over 2, parang equal lang yan sa cosine squared x minus sin squared x na naka-raise to 3. Do, mahaba lang yan. So, kasi kailangan mo munang expand. So, multiply lang natin ng 3 beses. So, yung una muna. Yung dalawa muna. So, kapag dalawa, since diretso na natin, meron tayong cosine raised to 4x. Then, minus. Since minus yan, 2 cosine squared sin squared. And then, plus sin raised to 4. Kung multiply pa natin yan by cosine squared x minus sin squared x. So, same lang din naman kasi kung yung gagamitin ninyo is yung naka-convert na 1 minus 2 sin squared or 2 cosine squared minus 1. So, mahaba lang to, pero kahit wag na siguro. Hindi, pero pakita natin yung mismong solution lang. So, expand lang natin to, magiging lang yung cosine raised to 6x. So, diretso ko na. Kasi, ano lang naman, naka-ano naman yan, puro first, naka-1 lang lahat ng coefficient. So, pwede nang madiretso. Cosine raised to 4 x sin raised to squared x and then plus 3 cosine squared x
sine raised to 4x minus sine raised to 6x. So, yan yung makukuha niya kapag in-expand yan. So, ibig sabihin, sa case na yan, applicable na yung applicable na niyan yung yung Wallis. So, start lang tayo sa cosine raised to 6. So, cosine raised to 6, ano yung magiging formula natin? 5. 5, 3, 1 over 6, 4, 2. Multiplied by, so since even yan, so actually even pala lahat. So, 5 over 2, then minus, meron tayong 3, cosine raised to 4. So, mag-start kayo sa 3, 1. Yung sa sine squared, ano yun yung lalagay dyan? Ano yung lalagay dito? Dito. Sa pangalawa na tayo, ano yung lalagay niyan? 1. So, 1 na. So, yung sa baba is magiging lang tong 6, 4, 2. Actually, 6, 4, 2 lahat yung nasa baba niyan. Plus, multiplied by pi over 2 plus 3, 1, 3, 1. All over 6, 4, 2 ulit. And then, multiplied by pi over 2. And then yung sa last, minus, meron tayong 5, 3, 1 over 6, 4, 2 times pi over 2. So, pero kung titignan nyo, ito, yung dalawa, magka-cancel lang. Tingnan nyo man. Ito, edi 0 lang pala to. Teka lang. 5, 4, 3. Try ko muna sa calc. Cosine raised to 3 and then gawin natin cosine. So, 0 lang pala. 0 lang talaga siya. Kasi kung titignan mo, kung titignan nyo, ito, di ba, winalis natin to. Itong part na to, same lang naman siya dito. Pero naka-negative lang. So, cancel na yan. Ito din, same lang. So, 0 yung sagot. So, final answer is 0. So, kasi mahaba kasi yung ganyan kapag cosine. Pero kapag sine, walang problema kasi diretsong nasa format pa din siya. So, hindi ko alam kung merong ganun dito. Parang wala. Ano lang kasi gawa-gawa lang. So, ayan, try tayo yung paano naman kapag yung angle tsaka yung limits niya, hindi siya nagsasatisfy dun sa mismong equation. So, dun na merong required na manipulation. For example, sa case na to. So, ang given natin is integration from 0 to pi ng sine. Yung exponent niya is raised to 6. And then, yung nasa loob is 1/2 y. And then, cosine raised to 8. Diba? Ayan, 8. Raised to 1/2 y. Multiplied by dy. So, ayan, makinig lang na maayos dito niyan kasi i-manipulate natin yung mismong given. Kasi kung titignan nyo, una, yung sa limits pa lang, hindi na siya nagsasatisfy. Kasi nga, ang requirement natin para ma-apply yung Wallis, dapat 0 to pi over 2 yan. Ang isa pang mali is yung angle mismo. Kasi 1/2 y yan. Ang condition natin, dapat walang kasamang coefficient dyan. Nasa first degree lang. Meron siyang 1/2. So, ibig sabihin, hindi pwede. So, ang gagawin niya natin is i-manipulate natin yung given. Ito-try natin i-manipulate kung pwede siyang i-convert papunta sa diretsong Wallis lang. Una, ayusin muna natin yung sa angle. So, yung sa angle natin, kailangan nasa first degree lang yan. So, sabihin na natin angle theta na lang. So, yung angle theta niyan, pwede natin i-substitute kung ano man yung nakalagay dito. So, theta is equal to 1/2 y. So, ibig sabihin,
yung magiging value niyan natin, magiging na siyang sine raised to 6 theta na lang, multiplied by cosine raised to 8 theta. Kasi papalitan natin yung 1/2 y ng theta. Pero, kailangan ipalitan nyo pa yung other variables niyan. Meron tayong dy dito. Ibig sabihin, kailangan niya natin makuha yung value ng dy, which is, kung de-derive natin to, magiging lang tong d theta is equal to 1/2 dy, or cross-multiply lang, or multiply lang natin both sides by 2, ang dy natin is equivalent sa 2d theta. So, meron tayong i-multiply niyan na 2d theta dito. So, next, yung sa limits niyan. Dito tayo, merong i-adjust ulit. So, kasi diba, na-mention ko to during sa discussion ng definite, na yung mga limits natin is ina-apply natin siya dun sa variable kung saan tayo nag-i-integrate. So, ibig sabihin yung 0 and pi na yan para sila sa variable y. Hindi sila para sa variable theta. So, ang gagawin niyan natin is kukunin natin yung equivalent ng 0 and pi pagdating sa variable theta. So, ano yung gagamitin natin? Yung equation na pinang-sub natin. So, yung para sa upper limit niyan, so, yung sa upper limit di ba, ito yung equation natin. Theta is equal to 1/2 y. Yung para makuha natin yung upper limit, so, lagyan ko na lang ng u. So, ang gagawin niyan natin is, isa-substitute lang niyan natin yung value ng upper limit. Kasi nga, para to sa variable y. So, pi. So, ibig sabihin, yung bagong upper limit natin is pi over 2 na. So, pagdating sa denominator, so dito, lower limit, walang problema dyan. Kasi 1/2 y, ang y natin nung initially na lower limit is 0 lang. So, 0 pa din naman. So, kaya yung resulting equation natin is 0 to pi over 2 na. So, pero baka magtaka kayo, bakit nung definite integral hindi natin ginagawa yan? Kasi, dun sa definite integral, bago tayo mag-substitute, ang ginagawa natin is binabalik na natin kaagad dun sa original variable. So, dito kasi, hindi na natin babalik pagdating sa y. Ito na mismo yung i-integrate natin. So, ayun. Ulitin ko lang yun. Pagdating sa definite, hindi na tayo nagpapalit ng limits kasi binabalik na muna natin dun sa original variable before tayo mag-substitute. Pero sa case na to, papalitan natin entirely yung mismong given. So, bali yung bagong given niyan natin is, eto na, equivalent na sa 2, labas ko lang yung 2, multiplied by 0 to integration from 0 to pi over 2, sine raised to 6 theta, cosine raised to 8 theta, d theta. So, kung titignan nyo yan yung format, yung una, yung limits natin, nasa 0 to pi over 2 na. So, nagsasatisfy na siya dyan. Yung mga angles natin, nasa first degree na sila. So, ibig sabihin, applicable na yan yung Wallis formula. So, para sa answer niyan natin, meron lang tayong 2. Huwag niyong kakalimutan yan. Multiplied by, start tayo dito sa 6. So, meron tayong 5, 3, 1, 7, 5, 3, 1. So, pagdating sa denominator, meron lang tayong 14. Sum lang nung dalawa, 12, 10, 8, 6, 4, and 2. So, since parehas silang even, so meron pa tayo multiplied by pi over 2. So, para sa final answer, so, sulat na natin 2 times. So, meron tayong 5, 3, 7, 5, 3 over 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, and yung isa pang 2. So, ang sagot niya natin is 5 pi. So, meron tayong 5 pi over 2048, or approximately equal sa
Sulat lang natin yung decimal equivalent. So, sama lang natin yung pi. So, ayan, pi. So, equivalent sa 0.077. So, 0.0077. So, dapat equivalent sa ganyan makuha nating sagot. So, try natin. I-check natin sa calculator using yung original given. So, try natin ito, yung original given mismo. So, ang gagawin natin, naka-sin raised y over 2 or x over 2 niyan siya dito. And then, meron tayo, naka-raise to 6. Then, multiplied by cosine. So, yung nasa loob is x over 2 niyan. So, raised to 8 from 0 to pi. From 0 to pi. Again, wag niyong kakalimutan yung region. So, ayan. Ito din naman yung nakuha natin kanina. 0.0077. So, same lang. So, kailangan tandaan nyo lang yung mismong process. So, kapag hindi siya nagsasatisfy dun sa condition na 0 to pi over 2, try nyo if pwede siyang i-manipulate. If hindi siya possible, ibig sabihin, hindi talaga. Kailangan mag-transformation nun kayo. So, try pa tayo ng ibang example na ganyan. So, natapos na natin to. Ito, try natin. Sin raised to 4, 2x, saka cosine raised to 5, 2x. So, sin raised to 4, 2x, cosine raised to 5, 2x dx. And then, ang limit siya is from 0 to pi over 4. So, ito, yung baka gawin nyo dito agad is, baka gawin nyo sila agad, yung sin 2x, gawin nyo agad 2 sin x cosine x. Mali siya kapag ganun. Kasi, kung titignan nyo, yung limits natin, hindi rin naman siya nagsasatisfy. So, ang pwede natin gawin yan is i-let natin yung nasa loob as theta na lang lagi yung gamitin natin. Or kahit alin naman, kung saan lang kayo komportable. So, theta as 2x. So, kapag ginawa natin yan, magiging na tong sin raised to 4 theta cosine raised to 5 theta. So, kailangan natin makuha yung value ng dx. So, meron lang tayong d theta is equal to 2 dx. Ibig sabihin, ang dx natin is just equivalent sa d theta over 2. So, substitute na natin siya dito, d theta over 2. So, pagdating sa limits niya natin, kailangan din natin siyang baguhin. So, dito niya na malalaman if pwede ba siyang idiretsong walis lang. Kasi kung titignan nyo, yung sa upper limit niya natin, so ang mangyayari is 2x lang yung formula. Dun sa base dito, dun sa sinubstitute natin. Ang gagawin, apply lang natin to, yung pi over 4. So para sa upper limit, meron tayong 2 multiplied by pi over 4, which is equivalent lang din sa pi over 2. Sa lower limit, wala din problema yan kasi 2 times 0 lang. So, 0 pa din naman. Ibig sabihin, ang bagong limits natin is pi over 2 and 0. So, yung format niya, diretsong pangwalis na. So, ito na lang i-integrate natin. Diretso na natin. Ilabas ko lang yung 1/2. So, saan tayo mag-start? 3. 3, and then 1 na kaagad, and then 4 multiplied by 2. And then, meron tayong 9, 7, 5, 3, 1. So, yung isa is odd. So, ibig sabihin, multiplied by 1 lang to. So, final answer niya natin, so kahit i-calculate na lang yan. So, final answer is 3 times 4. So, 3 times 4 times 2 over 2 times 9 times 7 times 5 times 3. So, final answer natin is 4 over 315. So, check lang natin.
So, meron tayong sine. Meron tayong, kapag nag-check kayo, mas maganda yung original given na para malaman nyo talaga if baka dun, kasi kung ito yung i-check ninyo, baka nagkamali pala kayo dun sa pag-convert. So, mas maganda kapag mag-check kayo, laging dun sa original given. So, sine raised to 4 and then cosine raised to 5. From 0 to pi over 4. Meron tayong pi over 4. So, yung sagot is 4 over 315. So, tama pa din. So, di ko alam kung meron pang ibang klaseng problem dito. Pero I think, ganun lang. Puro ganun lang sila. So, eto, bali yung mga tatandaan lang kapag meron kayong sine 2x, so pwede nyo gamitan ng double angle. Pagdating naman sa cosine 2x, pero feel ko, di ko sure if magbibigay pa ako ng ganun. Ganito. Cosine something. Ito, cosine 2x. Pero ito lang naman yung possible na gamitin. Or, pwedeng yung diretso na, yung 1 minus 2 sine squared or 1 or 2 cosine squared plus 1. Diba meron tatlong value dito. So, ayun, ganun lang yung sa definite. Kahit i-check nyo man yung dito, kahit yung sa mga nagsasubstitute pa. So, halos ganun lang. Kasi kung titignan nyo yung ito, number 14. Yung number 14, di ba, una, ang gagawin niya natin is ililet lang natin yung theta as 3x. So, ibig sabihin, yung bagong limits natin is 3 multiplied by pi over 6. So, diretsong pi over 2 na. So, ganun lang siya kadali. So, same lang din dito. If we let u as 6x, if we let theta as 6x, edi yung bagong theta natin for upper limit is theta is equal to 6 multiplied by pi over 12, which is, again, pi over 2 lang. So, for number 13, so dito, sa tingin nyo, anong gagawin nyo dyan? Number 13, linagyan lang siya ng tangent, pero kung titignan nyo, hindi naman mahirap yan. Ano sa tingin gagawin nyo dyan? Kasi nasa lesson tayo ng Wallis. Ano yung gagawin nyo dyan? So, ko-convert nyo lang into sine and cosine. Kasi kung titignan nyo yung tangent raised to 6, sine raised to 6 over cosine raised to 6 lang yun. So, di ba, magiging yung tangent raised to 6. Magiging lang siyang sine raised to 6 over cosine raised to 6. Eh, yung nasa denominator niya is, second raised to 8. So, second raised to 8. Saan ba equal yung second raised to 8? Eh, di sa 1 over cosine raised to 8, magka-cancel lang yung 6. O kaya, para wag lang malito, sine raised to 6 over cosine raised to 6 multiplied by the reciprocal. Ang reciprocal niya is cosine raised to 8 over 1. So, cancel lang yung 6. So, matitira na is sine raised to 6 cosine raised to 8. So, then apply nyo na lang kung ano man yung nandito. Eh, yung angle niya kasi 2 beta. So, and then pi over 4. Same lang din naman siya dun sa kanina. 0 to pi over 4. And then, meron siyang angle na 2 beta. So, pwede tayong mag-substitute ng theta is equal to 2 beta. So, kailangan natin makuha yung d beta. So, 2. So, d beta is equal sa d theta over 2. So, substitute lang. So, magiging lang tong sine raised to 6 theta cosine raised to 8 theta. Ay, 2 na lang pala to. 2 na lang. So, kasi nag-cancel na pala yun. And then, d theta over 2. So, yung sa limits, again, yung mga limits kasi na to para sila sa beta. So, kukunin niya natin yung equivalent in terms of theta. Yung sa upper limit, magiging lang tong 2 multiplied by pi over 4. So, pi over 2 na yan. So, sulat na natin dito. And then, yung sa lower limit naman, again, 0. 0 pa din naman. So, nasa format na kayo ng Wallis.
So, kahit kayo na lang magtuloy ng final answer dyan. So, ganun lang naman siya. Actually, madali nga yun sa Wallis. Kasi maiklian lang yung solution. Kahit yung pag-convert, though yung iba, baka malito lang. Pero, mabilis lang yung mismong process. So, wag nyo lang kakalimutan to. Yung sa DX, baka puro ka-DX nyo, D theta agad. Dapat check nyo pa din yung mga sinasub na value. So, ayan, I think hanggang dun na lang. Nakadami na din naman na example. So, try nyo na lang yung nasa PDF or if meron pa kayong masa-search na iba, mas maganda. So, ayun. I think okay na yung sa Wallis formula. Thank you.